Hindi! Paano nagtaas ka pa ng pride? Bahay nila yun, tingok. Sige, Papa Jack, na quiet na nga. Inaasahan mo bang sila, yung nanay niya makikiano sa'yo, makikisama? Hindi. Baka naman kasi nanonood ka ng TV, diba? Tapos may mga kailangan gawin, hindi ka tumutulong. Wala na, patulong na nga kami. Siyempre, yung magulang na yan, may galit na rin sa'yo, lahat ng mamunting bagay na ginagawa, hanapan niya ng mali. Hanggat hindi ka nagre-reach out sa kanya. Okay lang, Papa Jack. Anong okay lang? Ang hirap mo kausap. Hindi naman. Oo. Ano address mo? Saan dito? Oo, sulatan kita, basahin mo na lang. Sakaling ano. Ano bang balak mo? Anong gusto mangyari ngayon? Yun lang, gusto ko lang okay lang, ayaw na nga nila ipakausap yung mga bata eh. Tanong ko lang kung tama ba lagi decision ko na pinapunta ko muna doon yung mga bata. Kasi nga, hindi ko nga halos nasuportaan doon sa Mindanao eh. Alright. Rosie, ganito ano? Opo. Unang-una, nakakabusit pakinggan na sabihin mo sa akin, okay lang na napakausap sa akin yung mga bata. Ang klase ka nanay na okay lang yan. Siyempre hindi okay yan. Kasi magkikita din naman kami, Papa Jack, kaya papunta naman din ako doon eh. Alright, hindi ganun yun. It does not work that way. Alright? Ang tigas ng puwet mong kausap, Rosie. Ayaw man yung pakausap, kaya tawagan ko pa eh. Diba? Wag mong sasabihin sa akin na okay lang hindi makausap mga anak mo. Because it's not supposed to be okay. Dapat hindi okay, okay? Ano gagawin ko, Papa Jack? Dial akong dial, hindi naman sasagot eh. Ang pinupunto ko dito, ate, yung mga taong, yung mga anak mo nakatira sa bahay nila, tama? Opo. Okay, yung mga taong yun ang caretaker ng mga anak mo ngayon, tama? Sila yung guardian ng mga anak mo, tama? Opo. Pagtatawag ka sa kanila, huwag mong papamukha sa kanila na anak mo lang ang gusto mo makausap. Pakisamahan mo yung mga taong nag-aalaga sa anak mo, gawin mo yan para sa mga anak mo. Siyempre po. Diba? Huwag ka magtataas ng pride dun sabihan mo na nag-aalaga ng anak mo araw-araw. Inaalagaan niya anak mo araw-araw eh. Diba? Okay lang, Papa Jack. Sila naman nagtumatanggap sa sahod ng asawa ko eh. Ay nako. Sus Mariano Garapon. Hindi na nga ako nagkialam sa pera ng anak nila eh. Kasi ayaw nga nilang, sa kanila. Rosie! Po. Hindi ka nakikinig. Ano ba to? Tanga-tangahan na lang? Sige po. Diba? Opo. Nakikinig ka ba o hindi? Nakikinig Pusang po. gala. Sige po. Hindi ka nakikinig. Tumawag ka ba? Hindi ka nakikinig. Nakikinig. Hindi ko pinag-uusapan yung relasyon yung mag-asawa ngayon. Wala na akong pakialam doon. Sige po. Ang sinasabi ko dito, yung anak mo gusto makausap, hanggang sumuko ka na lang, hindi mo makausap, sasabi mo sa akin, okay na lang, hindi mo makausap anak mo. Ang sinasabi ko, makipagkasundo ka muna sa mga taong nag-aalaga sa kanila para ipakausap yung anak mo sa'yo. Malayo ka nga, di ba? Wag mo nang Sige. Wag mo nang hayaan, di ba, na mawala ng komunikasyon yung mag-ina. Magbaba ka ng pride para sa mga anak mo. Papa Jack, ganito kasi yon. Kung malaman kasi ng asawa ko na kinausap ako ng mga anak ko, pagutuman nga daw sila eh. Kaya takot din mga anak ko. Ay, saan mo napulot yan? Hindi, talaga anak ko mismo nagsabi nung pumunta ko doon. Kaya ano magagawa nila? Sabi nga sa akin ng anak ko, Mama, wag mo na i-text si Papa kasi pag iti-next mo siya, pagutuman niya kami oh. Ay, bakit di mo kunin yung mga anak mo? Kung ang tanong mo sa akin, hindi ko pa nga kaya. Gumawa ka ng paraan. Anong inulam mo kanina? Isda. Oh, kunin mo yung mga anak mo, baka hindi sila nakakatikim ng isda. Mga maliit nga isda doon eh. O ganun? Hinibilhan na lagi ng biyanan ko mga maliit kasi daw nagtitipid. I don't know There's something wrong with the story eh. Diba? May mali sa kwento mga kaibigan eh. At hindi ko ma-figure out. Ang alam ko lang, yung mga anak mo, nandun sa bahay ng biyanan mo, and for all we know, araw-araw naalagaan ng biyanan mo yun. Opo. Diba? At parang hindi mo makita yung effort ng biyanan mo. Yung pera lang naman kasi habol nila, Papa Jack, na para sa kanila mapadala yung pera eh. Oh my God. Tiniis ko kaya 4 na taon doon. You have a twisted way, alright, of thinking things out. English yun. Tagalogin ko lang. Ganito alam mo Rosie, pasensya ka na ha. Okay po.
this is not based from anything. Pero, gusto ko lang i-concretize to mga kaibigan. Masama ugali mong tao. Ganun. Ako? I don't know. Diba something tells me. Ngayon ko lang nalaman, tumira ka ng 4 years doon. 4 na taong kang tumira. At hindi mo nagawa makipagkasundo sa mga tao nandun? Hindi naman kami nag-away, Papa Jack. Pero hindi kayo okay. Okay kami. Ay, Oh, no. Hindi talaga kami nag-away. Kami lang ng asawa ko. You don't like your biyanan. Ayaw rin niya sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nag-aaway, okay kayo. Kasi nga ayaw na mag-asawa anak nila. Wala na daw susuporta sa kanila. There's a competition between you and magnanay, di ba? Para may competition. Papa Jack, masasabihin ako sa iyo, ha? Sige, makikinig ako. Kasi talaga doon, sabi ng biyanan ko, sa akin, pinaprangka niya ako. Oh. Kahit nag-asawa yung anak ko sa'yo, obligasyon pa rin ng asawa mo na suportahan kami kasi pinag-aral siya ng kapatid niya para pag makagraduate siya yung suporta sa amin. Tama! Oo nga, tumulong naman kami doon. Magkano lang naman sahod ng asawa ko. Hindi yan mali. Diba? Dahil ikaw maging magulang, pag pinag-aaral mo yung anak mo at siya lang yung pwedeng tumulong, hihilingin mo tulungan ka din. Kung tinutulungan naman Kaya talaga. tayo bilang Pilipino eh. Huwag mong masamain yung bagay na yon. Oo nga, Papa Jack. Tumutulong nga kami. Pero hindi naman sabing iubos namin. Anong iubos? Ubusin yung pera, bigay sa kanya. Alam mo, something tells me na it's not that way for 4 years. 4 na taon yan eh. Lagi na nga ako naglulugaw-lugaw doon, Papa Jack. Gulay, kangkong para makatipid eh. Oh, masarap yun, kangkong. Mahal sa wala naman. Ang mahal sa choking yun, kangkong, di ba? Lugaw, choking, di ba? Oh. Para lang makatipid sa bigas eh. Ano ba, nagcha-choking pala kayo araw-araw? Kangkong tsaka lugaw? Ang sarap ng bagain nyo. Payat na payat kaya ako doon. Tika, tumatawag si Dr. Joel Mendez, oh. Doc Joel, hello! Papa Jack. Oo, sir, on air ako. Ayan, si Dr. Joel Mendez. Naiinis sa'yo. Kilala mo si Dr. Joel Mendez? Hindi. Nagpapakinis ng balat ko. Sobrang effort. Ang gaspang ng balat ko eh. Alright. Sige, Rosie. Po. Ganito gawin natin ha. Ayaw ko magpagtalo sa'yo. Wala ako nang naganap yung 4 na taon, nang tumira ka sa bahay nila. I was not there, hindi ko nakita yung pagtatalo mo. Pero feeling ko masama gali mo. Pasensya ka na, feeling ko lang yan. Ang alam ko lang ngayon, kailangan mo makisama sa mga tao nag-aalaga sa anak mo. Ang alam ko lang ngayon, kailangan mo pakisamahan yung mga tao araw-araw nagpapakain sa mga anak mo. Diba? You are not doing this para sa sarili mo, gawin mo para sa mga anak mo to. Ginawa ko na nga, Papa Jack eh. Hindi ko na nga sila ginulok kasi pagutuman nga daw sila eh. Rosie, baba mo na yung phone. At huwag kang tumawag sa akin kahit kailan. Sige po. Ay, hindi po, Papa Jack. Ano ka ba, Papa Jack? Nagpakahirap nga ako nagtumawag. Ngayon wala ako nakatempo eh. Baba mo na, makinig eh. Sige. Sorry. Ako nalulungkot ako sa idea na gini-give up mo yung pagkakataon na pwede makausap yung mga anak mo. Yun na lang yung communication nyo eh, di ba? Yun na lang yung communication ninyo. Ganito nga, Papa Jack. Ate, teka lang. Alright? I don't need anything from you now. Okay? Gusto kita makinig. Okay? Sige. Ang nag-uugnay sa'yo sa mga anak mo, yung mga tao nag-aalaga sa kanya. Tama, mali? Tama. At yung mga tao nag-aalaga sa kanya, galit sa'yo for some reason. Tama? Tama. May galit sa'yo. The only way para makausap yung mga anak mo ay dahil sa mga taong galit sa'yo. Tama? Tama. At para makausap yung mga anak mo, kailangan makipagbati ka sa mga taong galit sa'yo. Tama? Tama. So, wag mo sabihin sa akin na okay lang na hindi makausap yung anak mo kung gagawin mo lang naman makipagbati. Tama?